Go. Eto na ang mga bibe, eto na ang mga bibe. Alam na, partner. Ang mga bibe, eto ang sinabi. Wak, 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 wak. Mga bibe, wak, 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 wak. Mga bibe, wak, 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 wak. Mga bibe, eto ang sinabi. Nandito na ang mga bibe, nandito na ang mga bibe, nandito na ang mga bibe, eto ang sinabi. Wak, 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 wak. Mga bibe, wak, 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 wak. Mga bibe, wak, 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 wak. Mga bibe, eto ang sinabi. Mga bata, may ipapakita ko sa inyo mga larawan at nais kong tukuyin ninyo kung ito ay gamit na pang lalaki o pang babae. Hintayin muna akong tumawag ang bawat isa bago mo okay, tingnan ang mga nasa larawan mga bata. Tukuyin kung ito ay panlalaki o pang babae, gamit na panlalaki o gamit na pang babae. Okay po? Sige po. Sino po ang nais na sumagot? Timothy. Pumili po ng isa. Mabilis lang po Sige, anong salita ang meron dyan? Sige, pumili ng kahit anong larawan na pambabae sa palagay ninyo. Sino susunod? Dinan. Okay. Ilang ipakita mo sa kanila, sabihin ko anong yun nakita. Okay po. Next po, Bea. Pakita sa kanila. Okay. Susunod, Denise. Pakita sa kanila, sabihin. Tapos ng boses. Archal. Dahan-dahan. Okay. At ang huli, Irish. Okay. Tignan nga natin kung tama ang pagkakatugma ng mga salita sa mga gamit pang babae o pan lalaki. Tama po ba ito? Opo! 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 Ang ribbon? Opo! Ang jacket? Opo! Pero minsan may gumagamit din na pang babae na jacket. Tama po ba? Opo! Pero sa itsura ng jacket na ito, siya ay pan? Lalaki! Okay. Lipstick? May gumagamit ba ng lipstick na lalaki? Huwag natin pag-usapan yan mga bata. Okay, ngayon naman, nalinaw na po ang pambabae at panlalaki? Sige po, ngayon naman, may ipapakita ko sa inyong mga larawan at kilos. Okay? Nakita ang nasa larawan? Ano kaya ang ginagawa ng teddy bear? Ano kaya ang ginagawa ng teddy bear? Mystery. Kumikembot. Ano pa kaya? Pag ikaw ay may kumikembot, kaya lang hindi mo nalagyan ng tugtog, ano kaya ang ginagawa pa? Pakilakas po. Sumasayaw. O, tumayo nga ang lahat. Gawin natin. Gayahin natin ang pagsayaw ng teddy bear. Sayaw tayo. Okay, balik na sa upuan. Okay, ano kaya ang ginagawa ng nasa larawan ng babae? Anong kilos ang kanyang ginagawa? Allen? Kumakanta. O, anong ibang salita ang pwede natin ipalit sa salitang kumakanta? Umaawit. Pwede rin umaawit o kumakanta. Kumanta nga tayo ng butang minirang. Tayo nga ang lahat. Kaprasa lang. Nagayang nga ng kamay sa atin. Umawit tayo ng lupang minirang. Bayang nabili. Handa, awit. Bayang nabili. O, okay na.
Next na po. So, kung nakawin, kumaganda. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Ano ang ginagawa? Maxim, ano kaya nilalaro nila? Palagay ninyo. Ano kaya ang kanilang nilalaro? Scrabble. O, sige nga. Umarap sa kapartner o sa katabi, kunwari naglalaro ng Scrabble. Ano meron sa Scrabble? Okay. O, sige, tignan natin. Balik na ito, mga bata. Hello. Okay na po? Denise? Pwede na. Ano po ang ginagawa ng babae sa larawan? Cyril? Naglilinis. O kaya, tignan natin kung siya ay naglilinis. O, gayahin natin ang kilos ng paglilinis nung nasa larawan. Malinis tayo. O, malinis na ba yung sahig natin? Okay. Balik na sa upuan. Marap dito. Yung heart. Sunod. Anong ginagawa ng bata sa larawan? Rafael. Anong inuugasan niya? Sigurado ang plato? Sino rito marunong maghugas ng plato? Nakipakita nga sa akin ang paghuhugas ng plato? Ay, scrub yan. Hindi naman yung hugasan eh. Uy. O, sige. Tuloy na larawan. Okay. Anong ginagawa ni Bart? Amir. Natutulog. Anong oras tayo matulog? Kasi nga, kunwari tayo ay natutulog. Okay, gising na tayo mga bata. Okay, mga bata. May ipapakita ko sa inyong larawan o maikling video at nais ko itong inyong pagmasdan. Tignan natin ang nasa video. Ano nakikita sa video? Agila! Agila. Anong ginagawa ng agila? Lumipad! Gusto nyo rin bang lumipad? Ano naman tayo papunta pag lumipad tayo? Amerika! Okay. Sige, tignan natin ang kanyang paglipad. Tignan nyo yung tayog ng kanyang mga pakpak kung paano siya lumipad ng napakataas. Gagayahin na natin. Okay. So, bago tayo magpunta sa ating maikling kwento tungkol sa isang ibon, tingnan muna natin ang nasa larawan. Sherwin, isang agila. Okay, dito sa Pilipinas, ano ang tawag natin sa kanya? Ano ang tawag natin sa kanya? Wala na pong tatayo. Upo lang po. Upo lang po. Yan rin. Ha? Haribol o? Haribol. Okay. Eh, yung tinala sa Pilipinas, paano natin siya tinatawag? Lakasan mo. Marcos tayo. Sabihin mo sa kanya. Philippine Eagle o sinabi ni John Ray na haring ibon o hayon. Sige po. Okay. Pakibasa nga yung nasa salitang nasa ng bilang. Okay. Ano ibig sabihin ng salitang napakapungay? Maganda. Pakidamit mo nga sa pangungusap. Ilarawan mo ang iyong katabi. At gamitin ang salitang napakapungay. Sige. Eliza. Napakapungay. Ay,
Pungay. Saan ginagamit ang salitang napakapungay? Okay. Susunod. Marilag. Anong ibig sabihin ng marilag? Maganda. Basahin natin yung halimbawa sa... basahin natin. Okay. Paano nilarawan ang kanyang asawa? Marilag. Okay na po. Sige po. So, tignan natin ha. Sige mga bata, tumingin sa akin. Handa na po. Meron ako ditong aklat. Ano ang pamagat ng aklat? Hawak-hawak, huwag po munang hawakan ng ating mga aklat. Hawak ako lang po muna. Irene, ano pamagat ng alamat ng aklat? So, okay. Sino ang sumulat ng kwento? Sino ang sumulat ng kwento? Ayon dyan sa nakasulat. Sino ang sumulat ng kwento? Siya. Okay, pakiulit nga po yung sinabi ni Trisha, princess. Pakiulit nga natin lahat. Sino sumulat ng alamat ng Agila? Sumulat ng Agila ay si Segundo Di Matias. Nabasahin pag may drawing, diba? Sino po? Joven, pakilakas ang boses. Okay, si Rayan Bernardo. Pakiulit mo nga yung sinabi ni Joven. Rayan? Okay. Ngayon mga bata, kilala na natin kung sino yung sumulat. Kilala na natin kung sino yung gumuhit. Anong gusto natin malaman tungkol sa kwentong ito? Bago natin pakinggan ang kabuuan ng kwento, ano gusto nyo malaman dito sa kwento nito? Tayo pa po muna kaya. Okay, paano nagkaroon ng Agila? O paano naging Agila? Ang isang, ano? Agila. Okay? Sige po. Handa na po ba tayong manood? Pero teka, bago natin, sino may mga aklat sa bahay? Yan. Paano nyo pinag-iingatan yung mga aklat nyo? Paano nyo pinag-iingatan? Elaine? Wag tupi-tupiin. Ano pa? Wag susulatan. E pwede pwedeng sulatan. Paano pa pwedeng sulatan? O, wag nyo na lang sigahin at wag. So, handa na ba tayo manood ng video at kwento? Bago tayo manood, ano muna ang ating pamantayan sa pakikinig at panunood ng isang palabas? Jasmine, magbigay ng isa. Okay, makinig ng mabuti. Ano pa, Irene? Intindihin ang palabas. Meron pa ba, Ilan? Huwag tayo maingay, tahimik lang. Meron pa, last one. O, sige, patingin ang pag-book mo ng maayos. Handa na makinig? Gawin mo, Kuya Jun. Nakakita na ba kayo ng hasta? Ito ay isa. Mga bata, gawin mo, Kuya Jun. Nakakita na ba kayo ng hasta?
wala pang mga kulay na gumagawa. Okay, ano daw kulay ng langit kung anong panahon? Ayon sa kwento? Anong kulay daw ng langit na inilarawan sa kwento? O, kulay bughaw. Ano raw ang masasabi sa kapaligiran? Ano yung inilarawan? Ayon mismo yan kay June. Siya mismo yung sumulat ng kwento. Siya rin yung nagkakwento sa atin. Irene, napakalinis. Sige, magpatuloy tayo sa pakikinig. Ang lupa sa mundo ay isa lamang isla at walang isang munak na sa katalunan. Sa mga limitan ng bakala ay si Bugso. Okay, sino raw siya? Si Bugso. Ay sinilingin ni Bakala. Binigyan siya nito ng napakalaking palasyo. Pinsan ay pinala sa langit. Bakala, hindi mo ba nakikita? Ilang araw na ako nito, ngunit wala pa rin ang kasama. Ang ganda na likha ni Bakala, ang isang napakagandang bilangin. At layo namin ang buong nakasigiling na ito. At mga matang napakabungay at kasipagaw ng dagat. Okay, saan daw niya hiniling na marating? Pagkatapos niyang marating ang lahat ng kalupaan sa ibabaw, ngayon naman, ano yung hiniling niya? Saan daw siya pupunta? Saan daw siya pupunta? Ano yung gusto niyang marating? Ibang kamay naman po. Keisha. Sa dagat lang ba? Anong bahagi ng dagat ang kanyang gustong marating? Anong bahagi? Uno. Okay, sa pinaka-ilalim ng dagat. Ano ang nangyari sa ilalim ng dagat? Saan siya nagpupunta? Nakita ba siya ng iba't ibang mga... Okay. Sige po, ano po yung mga nakita niya sa palagay ninyo? Ano po yung mga nakita niya sa palagay ninyo? Anong klaseng hayop? Kasi may hayop din sa ibabaw eh. Anong klaseng hayop? Cyrus, ano po? Okay, mga isda. Ano pa kaya, princess? May seahorse. Ano pa kaya? May octopus. Ano pa kaya? Okay, pagpatuloy na natin ang pakikinig ha. Ang hangganan niyo, ang pinakamalalim na bahagi niyo, gandang-ganda siya sa kanyang nakita. Hindi siya tumingala sa langit. Bakhala, ibigay mo sa akin ang karagatan. Pinagkaloob sa kanya ni Bakhala ang karagatan. Isang araw, tumingala uli siya sa langit. Bakhala, inagay mo ang aking palasyo sa pinakatuktok na pinakamataas na bundok. Inilipat ni Bakhala ang palasyo ng Bugso sa pinakamataas na bahay ng isla sa pinakamataas na bundok. Ito ay napansin ni Bugso ang Okay, ano yung hiniling niya? Saan daw ni Bugso gustong ilagay yung kanyang palasyo? Narating niya na yung dagat, narating niya na yung pinakailalim, narating niya na rin ang lahat ng kalupaan. Ngayon, anong hiniling niya kay Bakhala kung saan niya ilalagay ang kanyang palasyo? Okay, pinakamataas na bundok. ilang mga ibon nagsisiliparan sa ipapawid. Bakhala, bigyan mo ako ng mga pakpak. Gusto kong makalipad. At natupad na naman ang kanyang hiniling. Okay, anong hiniling niya? Nakarating na sa kalupaan, katubigan. Ngayon naman, ano ang kanyang hiniling kay Bakhala? Althea. Okay, bakit kaya niya gusto magkaroon ng pakpak? Para? Okay, makapunta at makalipad sa... Saan siya lilipad? O, himpapawid. Magang lumipad si Bugso gamit ang kanyang mga bagong makpak. Hindi siya nagsawang lumipad sa ipapawid. Pilit na inaabot niya ang kalangitan, ngunit hindi niya makuha. Hanggang sa siya ay napagod at bumagsak sa lupa. Bakhala, napakasarap lumipad, pero hindi ko marating ang dulo ng kalangitan. Ibigay mo sa akin ang kalangitan. Lahat ng hiniling mo ay akin ang ibinigay, sabi ni Bakhala. Ikaw ay nilikha ko lamang at
pansinin pati ang aking tirahan. Pero lahat naman ng hinihiling ko ay pinagkakalubo sa akin. Bakit hindi mo maibigay sa akin ang kalimitan? Sagot ni Bugso. Okay, ano ang ayaw ibigay sa kanya ni Bathala? Ano ang ayaw ibigay? Jim. Ang langit. Bakit kaya? Ano sabi ni Bathala sa kanya? Bakit ayaw niyang ibigay? Bakit ayaw ibigay, Elaine? Kumpleto ang sagot ni Elaine. So, ayaw na ni Bathala kasi lahat na ibigay na. Okay, anong ugali meron kaya si Bugso ngayon dito? Gusto niya lahat eh. Eliza. Okay, tignan na natin kung talagang hindi siya makontento at ano kaya mangyayari sa susunod. Isa kang nilalang na hindi makontento at walang kaligayahan. Kaya akin itang pagbibigyan, Bugso. Mula ngayon, sa'yo na ang mga pakpak na yan. Tama ang tinura ng aking Bathala. Huwag mong babawiin sa akin ang mga pakpak na ito hanggat hindi ko nararating ang kalangitan. Gusto kitang abutin. Ano ba ang nariyan sa langit? Kung gayon, ita'y papipiliin. Ang kalangitan o ang lahat ng iyong hiniling at aking itinagdalo. Ang langit, mabilis na sagot niya. Kung gayon, inahamon kita. Ikaw ngayon ang magharap sa kalangitan iyong hinihiling. Okay, anong hamon ni Bathala sa kanya? Anong sabi ng Bathala? Sherwin. Okay, hinahamon niya na hanapin ang kalangitan. Sa palagay mo ba, mahahanap ni Bugso yung kalangitan? Tignan natin yung susunod na mangyayari, ha? Hindi pa natatapos ni Bathala ang kanyang sasabihin. Hindi pinag-ibigyan ng Bugso ang kanyang lalaki na pagkakit. Lumipad na siya ng isa. Pinagmasdan lamang ni Bathala ang lumipad ng Bugso habang ito'y papalayo ng papalayo. Nakita niya kung paano ito lumipad pataas sa kalawakan na tila gustong amutin sa kupin at nagkakalitan. At si Bugso ang naging kauna-unang agila. Pagmasdang mabuti ang pagdako nito, hihilinga-linga lamang ito sa dali. Pagkatapos yun, ay muli kong nilipad na lilipad. Waring inaari ang langit at hanggang sa kasalukuyan, ngayong marami ng isla, karagatan, hayop at nilalang sa kalikasan, ay wala pa rin tigil sa paglipad pagtaas ang agila. Pilit na naabot nito ang kaduludulong pinahawag ni Bugso na kalangitan. Mga bata, sana ay nakinig mabuti sa aking kwento. Inyong tandaan na dapat ay pahalagahan lahat ng biyayang ating nakakaga. Ano raw ang dapat natin tandaan? Okay, pahalagahan ang lahat ng mga pinagkaloob. Sa palagay niyo, si Bugso ba ay nakontento sa mga ibinigay sa kanya? Nakontento ba si Bugso sa mga binigay sa kanya? Ayon sa kwento, Dylan? Dylan? Okay, bakit kaya? Bilang tayo, gagayahin ba natin si Bugso na hindi rin tayo makakontento? Hindi siya? Bakit sa palagay mo hindi natin gagayahin si Bugso? Bakit? Bakit natin hindi dapat tularan si Bugso? Okay, ang dami-dami niya gusto kunin. Nagustuhan niyo ba yung kwento, mga bata? Okay, ngayon, kunin niyo yung aklat natin sa alamat ng agila at buksan natin sa unang pahina. Okay, buksan natin sa unang pahina. Nakita niyo ba ang unang pahina? Okay, pakibasa nga ng unang pangkat, Jasmine. Pakibasa niyo ng sabay-sabay. Bilisan lang natin at medyo lakasan na. Go! Noong unang panahon, noong bagong likha
sa inyo nabasa? Paano yung nilarawan ng mga halaman at mga hayop noong unang panahon? Kakaunti pa naman. Sige, susunod na pahina. Pakibasa nga ng Team Dama de Noche. Medyo bilisan lang natin ha, at lakasan ng boses. Go! Noon ang hangin ay nakakamiss, gayon din ang tubig sa mga ilog, lawan, loob at karagatan. Bughaw ang kulay ng langit at wala pang mga ulap na gumagawa ng ulat. Ang lupa sa mundo ay isa lamang isla at mistulak isang sinal mula sa kalawakan. Okay, paano inilarawan ang kulay ng langit? Anong salita ang naglalarawan sa kulay ng langit? Jasmine. Bughaw. Susunod na pahina, pakibasa nga ng malakas. Team Rose. Lakas po. Go. Isa sa mga lalaking nilikha ni Bathala ay si Bunso. Lahat ng kailangan niya ay ibinigay ni Bathala. Binigyan siya nito ng mga malaking palasyo. Okay, ano raw ang ibinigay kay Bugso ni Bathala? Paano inilarawan ni Bathala ang kanyang palasyo na ibinigay kay Bugso? Althea? Napaka? Okay, yung susunod na pahina, pakibasa nga ng Team Pumamela. Minsan ay lumipala si Bunso sa langit. Bathala hindi ko pa nakikita. Ilang araw na ako dito, ngunit wala pa rin akong kasama. Agad na nilikha ni Bathala ay niluning ang buhok na kasing itim ng gabi at mga matang nakakapungay. At kasing bukhaw ng dagat, ang utis nito ay kasing kinis ng talukod. Talulot. Parang bululog na malamalalim at kasing puti na maraming Batong buhay. Akong buhay sa dalamhas nila. Okay, sino raw yung ibinigay na mapapangasawa ni Bugso? Amir. Si Luning. Paano inilarawan sa kwento si Luning? Ano raw masasabi niya sa kanyang mga mata? Ano raw ang masasabi niya sa kanyang mga... Oh, bakit tayo nakatayo? Kulang po. Sherwin. Mata. Ayon sa kwento, yung bahagi na nagsasaad ng paglalarawan sa kanyang mga mata. Sige, pakibasa mo. Napaka-hungay daw ng kanyang mga mata. Paano naman inilarawan ang kutis? Ang kutis ni Luning ayon sa kwento. Magbigay nga ng isang paglalarawan, Marcos, sa kanyang kutis. Ang kutis nito ay ano pa? Okay, kasing puti. Ano pa? Kasing puti lang ba ang paglalarawang ginamit? Meron bang isa siyang nilarawan? Jobe? Kasing kinis. Paano naman nilarawan ang kanyang buhok? Ayun siya. Pakilakas po. Pakiulit yung sinabi ni Meljan. Tama yung sinabi niya. Pakiulit lang at pakilakas. Elaine. Okay. Anong salita yung naglalarawan? Kasing itim. Susunod, pakibasa nga po, Team Sunflower.
Sabay po. Binaya. Okay, ayon dyan sa pangungusap na yan, ilang supling ang naglalarawan na nagkaroon siya ng anak? Ilan daw ang ibinigay na biyaya sa kanya? Uno. Tatlong supling. Okay, ang susunod na pahina, pakibasa nga ng malakas. Kaninong timang hindi ko pa nabanggit? Sampaguita. Lakas po bilisan lang po ng konti yung pagbasa. Go, Bathala. Bathala, hindi sa aking lang ito, hindi pa rin lubos ang kaligayahan ko. Kulit na sa malaking asawa at tatlong suki. Ang mga hayop ay walang ginawa, kundi kumain at tulungan. Lakas po. Bigyan mo ako Nang kakayahang makahinga. Gusto ko kasama ng lamang. Okay, medyo matamlay ang pagbabasa ng Team Sampaguita. Paano yung nilarawan ni Bugso si Lunin dyan na kanyang asawa? Hindi pa rin lubos ang kaligayahan ko sa piling ng isang marilag na asawa. Paano niya inilarawan ang kanyang asawa? Christine, marilag. Okay. Susunod na pahina. Pakibasa lang po. Isa lang po ang magbabasa. Nang malakas. Elaine, lakasan na. at ibinigay ni Bathala ang kanyang bibig. Lumangoy ng lumangoy si Puso sa kalagatan. Pinagsawaan ang lahat ng mga hayop at halaman sa ilalim. Nakuha siya ng nalibot niya ang kabuuan ng mga kalagatan. Lalo na nung nakabot niya ang hanggang ngayon. Ang pinakamalalim na bahagi niyon. Go. Lakas po, ha? Harap ka sa mga classmates. Isang araw, tumingala ulit siya sa langit. Bathala, ibigay mo ang aking palasyo sa pinagkakito ng pinakamataas na bundok. Inilipat niya Sabayan ng mata, ano sa pagbasa? palasyo. Ipusok sa pinakamataas na bahagi ng isla. Sa pinakamataas. Okay. Pinakamataas na Pinakamataas na. Okay. Saan daw inilagay? Pinalagay ni Bugso kay Bathala ang kanyang palasyo. Anong salitang ng paglalarawan ang kanyang binanggit? Joycey. Pinakamataas. Meron pang isa pa. Bukod sa pinakamataas. Sherwin, isa pang paglalarawan. Sige, Kim. Okay. Tirahan na ni Bathala yun, hindi na raw na pwedeng maabot. Pakibasa ang susunod na pahina. Isa kang nilalang na hindi makontento. Team Rose and Team Sankaw. Go. Isa kang nilalang. Isang nilalang na hindi makontento at walang kaligayahan. Kaya nakikita pagbibigay gusto. Mula ngayon sa iyo na ang mga kapagdaran. Tama ang iyong tinutunan. Malayon, malayan. Huwag mo mabawiin sa akin ang mga kapag na ito. Ang
kontento. Gusto niya lahat sa kanya. Okay, huling bahagi ng ating pahina. Pakibasa nga ng sabay-sabay na po. Go. Hindi pa. Hindi pa natapos si Magdala ang kanyang sasabihin nang biglang iniluwa ni Bunso ang kanyang malalakad na backpack. Lumipad na siya ng lumipad. Okay, last part. Pinagmasdan lamang. Go. Pinagmasdan lamang ni Magdala ang paglipad ni Bunso. Habang ito ay papalayo ng papalayo. Sabay-sabay. Go. Nakakunti, bugalaw, nasindi, Nakasampo. uhaw, inalahan, nakapakamuhay, bago, pinakamalalim, napakalaki, tatlo, rasang puti, pinakamataas, isa, pinisinig, pinakamato, Okay, anong tawag natin sa mga yan? Mga salitang? naglalarawan, Okay, anong tawag natin sa mga salitang naglalarawan? panguri, Pakiulit nga po. panguri, Okay, ano kayo ng pang-uri? mga salitang naglalarawan, Magtaas ng kamay. Ano ang pang-uri? Tumayo po tayo, Cyrus. Pakiulit nga po yung sinabi ni Cyrus. Bea, ano ang pang-uri? mga salitang naglalarawan, Pakiulit nga po, Althea. Pakiulit, Jessie. mga salitang naglalarawan, Okay, ano ulit ang mga salitang naglalarawan? panguri, Okay, lahat tayo, tutubi, go. tutubi sa gitna ng parang, huwag kang mapahuli sa batang matapang. Ikaw naman bata, huwag mong huli ang tutubi na kaibigan natin. Okay, tumayo ulit tayo. Pakiulit ang ating pagkulat. Tutubi, go. Tutubi sa gitna ng parang, huwag kang mapahuli sa batang matapang. Ikaw naman bata, huwag mong hulihin ang tutubi na kaibigan natin. Okay, bago tayo magpangkatang gawain, ano muna ang pamantayan? Balik sa pagkakaupo. Punta na sa inyong mga lugar. Team, sampag kita. Isa-isa lang muna para hindi tayo magulo. Umupo na po. Okay, dito naman. Team Jasmine, Team Dama de Noche. Gumawa tayo ng tahimik, kasasabi lang po. Saan po nakatingin? Team Rose at Team Sunflower. Okay. So, bawat pangkat, Team Captain, itaas ang kamay. Okay. Ang unang pangkat, nagagawa ang Team 1, Team 2 at Team 3. Bibigyan ko kayo ng larawan at magsusulat kayo ng 3 panguri sa bawat larawang ibibigay ko. Malinaw po? Anong gagawin sa mga larawan? Ilang panguri? Okay. Team Captain, iabot. Okay, ang susunod na pangkat, Team 4, ay basahin ang panutot at sagutan. Team 5 at Team 6, kumpletuhin ang pangungusap, magbigay ng paglalarawan na nasa pangungusap. Team
Okay. Tapos na po ang Team Jasmine. Di pa po. Sige po, pakitilisan. Itikit nyo lang po yan. Okay, may 1 minuto pa. Sige po, nag-English na kami. Sige, balik mo na sa pagkakaupo nyo sa inyong mga lugar. Walang alis. Okay na po tayo? Sige po. So, natapos natin ng mas maaga. Okay. Team Jasmine, Team Dama de Noche, balik muna sa inyong mga upuan. Saan pagkita? Ilan? Team Captain na lang tayo ha, para mabilis. Team sa pagita. Come here. Lapit dito. Lapit po dito. Ano ang nasa iyong larawan? Sino ang nasa larawan? Si Amihan. Paano ninyo inilarawan si Amihan? Okay, mabait, magaling, makapangyarihan. Palakpakan natin ang team na Sampagita. Okay, Team Jasmine. Team Jasmine. Okay, ano naman ang inyong ginawa? Basahin mo. Tawag sa salitang lalaki. Ano ang inyong sinagot? Okay, pangpuri. Tama ba ang kanilang sagot? Pangpuri. Susunod po, Team Gumamela. Okay, sino ang nasa larawan? Si Hagorn. Paano mo nilarawan si Hagorn? Okay, matapang, masama. Papel. Okay? Basahin ng mabuti ang panuto. Isulat ang inyong pangalan. Handa na po ba tayo? Yes. Handa na po ba tayo? Sige, upo muna tayo. Hawakan mo muna ang... Please. Okay, ready na po? Sige po Huwag kalimutang isulat ang inyong pangalan. Kumuha po lamang ng lapis. Sige po. Sagutan lang natin ng mabilis. Bibigyan ko kayo ng... Ano po? Pakilabas na po ang inyong green marker. Hindi na po kailangan tumayo, Elaine. Taas ang kamay ng hindi pa tapos sumagot. Okay na tayong lahat? Sino pa po ang hindi tapos? Tapos na, Allen? Okay, pwede na tayo mag-check? Okay, basahin natin yung unang pangungusap. Sila tayo ay naranasan na makakalaga. Okay, paano inilarawan si Rosario? Kinahon ba ang salitang magalang? Okay. Matamis. Ang hinog na mangga. Anong sagot sa number 2? Sa ikatlo, ang mesa ay paryaba. Paano nilarawan si mesa? Okay. Maiksi ang buntot ng aso. Paano nilarawan ang buntot? Malawang ang Rizal Park. Okay. Bilangin ang tamang sagot. Lagyan
Lagyan nyo ng check doon sa may box ng 5 tamang sagot. Tapos lagyan nyo ng score, bigyan nyo ng 5 grade. Okay. Sino nakakuha ng 4 na tamang sagot? Lagyan nyo ng check doon sa 4 na tamang sagot. Okay. Sino ang nakakuha ng 3 o mas mababa pa? Pakilagyan ng check dun sa 3 at mas mababa pa. Okay po. Ready na po? Pakipasa na po ang inyong mga papel. Siguraduhin may pangalan. Tahimik lang po ang pagpasa. Huwag po tayong maingay. Cyrus, visited. Tingnan mo na maayos. Cyrus. Okay po, tumingin po sa akin. Habang tayo ay nagpapasa, ating bigkasin. Ako ay may alaga. Alam niyo yan, di ba? Sige po, go. Ako ay may alaga. Ako ay may alaga. Asong mataba. Buntot ay mahaba. Makinis ang mukha. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa ay laging magkasama. Okay. 3, 2, 1. Okay. Ito lamang ang kokopyahin yung taktang aralin. Hindi nyo nakokopyahin yung iba. Ito lang po Taas ang kamay nung, para sa mga nakakuha ng 4 ang score. Okay. Yan lang po ang inyong kokopyahin. At para sa 5, pataas ang 5. Yan lamang po at wala